Amen. So ngayon po mga kapatid ay tulad po ng ating tradisyon. No? Tayo ay kahapon may mga nagpunta pa sa sementeryo. Siguro yung mga kuwebas, Manalaysay, no? Yung may mga namayapa sa nandito na nailibing. No? Ginunita natin yung All Saints Day kahapon. No? Ngayon po, bilang tradisyon natin ay atin po gugunitain ang Memorial Sunday. Paggunita natin sa ating mga namayapa na. No? At dito po sa harap, nakikita nyo yung mga kandila po, high-tech po yan. No? Hindi po tayo magtutulo. Pagmamaya po, lapit po kayo, bubuksan nyo po yung may switch po sa ilalim. No? So, iilaw po. No? So, yan po ay teknolohiya. Okay. So, yun po. No? Tayo po ay nagtitipon ngayon upang hindi lamang po magpuri at magpasalamat, kung hindi alalahanin po yung ating mga namayapa na mahal sa buhay na mananampalataya. Ang kanilang alaala ay hindi lamang po isang larawang upas, kung hindi isang pangalan sa lapida na ating nilalagyan ng bandila. No? Kung hindi sila po ay mga buhay na patotoo. Kung paano po kumilos ang Diyos, ang pag-ibig at katapatan ng Diyos. Marahil sila ay ating mga magulang, marahil sila ay kapatid, mga lolo o lola, asawa o kaibigan. Lahat sila ay naglakbay sa mundong ito. Naging isang tapat na mananampalatayang matatag na kahit po sa gitna ng unos ay hindi sila natinan. Ang ating pong teksto mga kapatid ay matatagpuan natin sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Ikalawang Timoteo, chapter 4, verses 7 to 8. No? At ito po ay pamilyar sa atin. Nilabanan ko ang mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya, kaya naghihintay sa akin ang koronang katarungan na ipagkakaloob sa akin ng Panginoon, ang matuwid na hukong sa araw na iyon. Tayo po ay sumanggaling manalangin. Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na napakabuti nyo sa bawat isa sa amin. At marami pong salamat sa buhay na pinahiram mo sa aming mga mahal sa buhay na naging ilaw ng aming pananampalataya. Tulungan niyo po kami, Panginoon, mamuhay ng naayon sa inyong kalooban at manatiling matatag sa kabila po ng mga pagsubok sa buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging inspirasyon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging daan ng pagkakaisa, maging daan, Panginoon, ng encouragement ng bawat isa, Panginoon. Maalala namin, Panginoon, ang aming partisipasyon at kung anong aming iiwan sa susunod na henerasyon kung dumating man ang panahon na wala na kami sa mundong ito. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa pribileyo. Ipaghanda niyo po ang aming mga puso't isipan sa mensahe na aming maririnig ngayong hapon ito. Ito pong aming panalangin na puno ng pasasalamat. At umaasa kami, Panginoon, nakikilos kayo tungo sa pagbabago ng buhay ng bawat isa sa amin. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Brothers and sisters, we have only 2 points sa hapon ito. At yung pong una ay ang pananampalataya hindi natitinan. Pananampalataya hindi natitinan. Ang sabi ni Apostol Pablo, balikan po natin yung verse, nilabanan ko ang mabuting pakikipaglaban, natapos ko ang aking takbuhin, nanatili akong tapat sa pananampalataya. Mga kapatid, Paul is talking about his struggles.
Sabi niya, nilabanan ko. Ang ibig sabihin po, mga kapatid, ay hindi madali. Bakit kailangan pang labanan? Madali naman. No? Bakit kailangan tapusin yung takbuhin? Alam ko natin mga kapatid na hindi po madali at hindi po naging simple ang ministeryo ni Apostol Pablo. Ang sabi po, ang tunay na pananampalataya ay hindi nasusukat sa dami ng tagumpay. Kita po natin yan sa buhay ni Apostol Paul. Kung babalikan natin sa dami po ng mga characters sa Biblia, especially in the New Testament, napaka-prominent pong figure ni Apostol Paul. Napakarami achievements. Imagine, halos lahat po ng New Testament ay sinulat ni Apostol Paul. Sabi po, hindi sa dami ng tagumpay, hindi sa katapatan sa gitna ng pagsubok. Ang ating pong mga pumanaw na kapatid sa pananampalataya ay nagpapaalala sa atin na ang buhay ay pansamantala. Ngunit ang pananampalataya ay walang hanggan. Sabi po ni Apostol Pablo, nanatili akong tapat sa pananampalataya. Iyan po yung mensahe sa ating mga kapatid. Manatili tayo tapat. Anuman ang mangyari, huwag kang bibitaw kay Kristo. Kaya napakaganda ng mensahe kanina ng ating walk by faith, not by sight. Kasi kung mananaig sa atin ang ating mga nakikita, mananaig sa atin yung hirap, mananaig sa atin yung lahat ng ating takot, mga kapatid, na hindi natin kaya, hindi po natin matatapos ang takbuhin. Kaya sabi, anuman ang mangyari, huwag kang bibitaw kay Kristo. Pangalawa po, mga kapatid, ang sabi, mga alaala nagbibigay ng inspirasyon. Marami tayong kwento ng pagkabata na tayo ay mga lumaki sa lola, lumaki sa church, may mga tito-tita tayo na mahigpit, na laging nagsasabi sa atin na mag-church tayo, lalo yung mga magulang natin noon. Kami, tanda-tanda ko yun kasi tatawid lang kami, church na. Siguro iba sa inyo ganun din Yung sa mga probinsya. Diba? Pagtawid yung kalsada lang ang naghihiwalay doon sa bahay. Kami actually pader lang. Kami kasi mayroong fire exit. Doon sa dati namin sa Bulacan Central, may fire exit kami. Doon kami dumadaan. So pader lang. Pagbukas ng fire exit namin, charge na yun. Pero wag ka, late pa din kami. Tapos alas 7 pa lang nung namamalo na yung nanay ko kasi. Gumising na kayo. Pag sa school, ang aga-aga nyo. Pag sa church, lagi kayong late. Ang aga, sa Pilipinas, Sunday school, 7:30. Isipin nyo, 7:30, di ba? Ang hirap gumising, bata ka pa lang. 7 years old ka, 8 years old, kasing lalaki nila Epi. Gigising ka nung ganun maaga. Siyempre, di ba? Parang, nasa nung pagkabata ako naman. Gusto ko naman matulog ng gumising ng tanghali. That's how it is, brothers and sisters. Ngayon, naaalala ko yung mga panahon na yun. So, ganun po. Napakagandang alalahanin na sa kabila pala ng mga paghihigpit na yun, ay nagbibigay sila ng inspirasyon sa atin. Ang sabi po doon sa verse natin, kaya't naghihintay sa akin ang koronang katarungan na ipinagkakaloob sa akin ng Panginoon, ang matuwid ng pong sa araw na iyon. Brothers and sisters, meron po tayong inaasahang gantimpala. Isang korona ng katuwiran na nangangahulugan ng buhay na walang hanggan. Bakit kaya kailangan natin alalahanin ang mga bagay nito, mga kapatid, sa panahon ng ating kabataan? Kasi mga kapatid, ito po yung time na talagang ito yung foundation Diba? Sabi ng Biblia, turuan ng bata habang siya
musmus pa, di ba? At sa kanyang pagtanda, hindi niya ito malilimutan kasi. Ito po talaga yung mga foundation, brothers and sisters. At dito po, nakita natin sa buhay ni Apostle Paul. Paul is talking to Timothy. No? Si Timothy po ay kanyang protege. No? Si Timothy ay isang batang mananampalataya at si Apostle Paul yung kanyang spiritual father. No? At bilang ama, sinasabi niya kay Timothy ko na magkaroon ng inspiration si Timothy. At ipinakita naman po ito sa buhay ni Apostle Paul. Sabi po, tiwala si Pablo na ang gantimpala na ito ay hindi lamang para sa kanya, kung hindi sa lahat ng mananampalataya na sabik na naghihintay sa pagbabalik ni Kristo. Ito po ay nag-aalok sa atin ng pag-asa ng isang ganap na buhay na walang hanggan para sa gantimpala sa mga mananatiling tapat sa Kanya. Kaya ngayong verse natin, mga kapatid, tinapos ko. Nilabanan ko. Brothers and sisters, meron pong partisipasyon tayo. Hindi po madali. Hindi po magiging smooth ang lahat. Dahil nandiyan po ang kalaban. Sa buhay ng mananampalataya, when you think that everything is okay, suddenly, ano ang sabi ng Biblia? Parang yun. Naghihintay lamang na madibar tayo kapag tayo ay naroon sa punto ng kahinaan. So mga kapatid, kapag tayo ay nagdadalamhati, may mga pagsubok sa buhay, natural lamang na nalulumbay tayo, nadidisappoint. Ngunit sa gitna ng ating pag-aalala, mga kapatid, tandaan natin na ang pananampalataya na minana natin ay nariyan para gumabay sa atin. Brothers and sisters, hindi po tayo naging Kristiyano lang, no? Para matalo. Amen? Amen. Hindi ka naging mananampalataya just to give up. No? Hindi ka naging mananampalataya just to focus on many things, to be distracted. Bagkus ikaw ay naging mananampalataya to be triumphant. Amen? Amen. Matagumpay. No? At yan po ang gusto ng Diyos sa ating lahat. Ang kanilang mga pananalangin, yung paggabay ng ating mga mahal sa buhay ng mga mananampalataya, na sila po ay namuhay ng matapat at matatag sa Panginoon. Dahil sa uli, alam po natin lahat, mga kapatid, na may naghihintay na gantimpala sa ating pagsunod. Brothers and sisters, lagi ko itong sinasabi, being a Christian, it sums up to two words. You must trust and obey. You must trust and obey. Noong pong World War II, ay meron pong isang babae na nagngangalan Corrie ten Boom. Yan po siya. Si Corrie ten Boom po ay isang Dutch watchmaker, gumagawa ng mga relo. Ibig sabihin, siya ay nanggaling doon sa pamilyang medyo may kaya. Kasi watchmaker, di ba? So, sila po, alam niyo po, yung pamilya niya ay nakulong dahil tumulong po sila na sa mga Hudyo nung panahon ng Holocaust. Alam niyo yung Holocaust? Nung Germany, maraming pinatay ng Hudyo, millions. No? At sila po ay nakulong doon sa mga concentration camps. No? Alam naman natin yun. Meron bang nakapanood dito ng Schindler's List? Kung naalala nyo, grabe. No? Hubad-hubad, binubusan ng tubig, walang makain, no? Butot-balat sila, talagang buto na lang. Ganun kahirap yung dinanas sa kulungan. At milyon, imagine, milyong mga Hudyo ang namatay nito.
naging instrumento. Tumulong sila sa mga Hudyo. Tinago nila sa kanilang bahay. No? At nung nalaman po ng mga Germans ito, siyempre, sinama na sila. Nahuli sila, tinulong sila. At isa pong pangyayari sa kabila po noon ay siyempre, nakulong na sila at ang masakit po ito, namatay yung kanyang kapatid na nagngangalang si Betsy. Si Betsy Ten Boon. So, pero bago po nung namatay yung kapatid niya, nung isang gabi na dalawahati, imagine nakakulong kayo, halos mamatay kayo sa gutom, malamig. Brothers and sisters, imagine niyo, winter din yung mga time na yun sa Germany. Nasabi nitong si Betsy, sabi niya, walang hukay na masyadong malalim na hindi maaabot ng pag-ibig ng Diyos. Sino sa atin ang makapagsasabi sa panahon ng matinding hirap? No? Walang hukay na masyadong malalim na hindi maaabot ng pag-ibig ng Diyos. Ito po yung mga panahon siguro na talagang nandun na siya sa sukdulan na halos mamatay na siya. At yun nga po, namatay yung kanyang kapatid na si Betsy. Ngunit mga kapatid, imbis na panghinaan ang loob itong si Cory, imbis na magalit siya sa Diyos, imbis na talikuran niya ang kanyang pananampalataya, Lord, tumulong lang naman kami. Lord, naging mabuting tao lang naman kami. Pero ang naging kapalit, buhay ng kapatid ko. Diba? Pero sa kabila ng mga kapatid, hindi niya tinalikuran ang Diyos. Hindi niya iniwan ang kanyang pananampalataya. Nanatili siyang matatag, nanatili siyang tapat, at nakatuon ang paningin sa Diyos. Alam niyo po mga kapatid, nang natapos ang digmaan, pinalaya. No? Pinalaya itong si Cory Ten Boon. At alam niyo ba, ang una niyang ginawa ay pinatawad niya yung mga tao na nagpahirap sa kanya, yung mga gwardiya na nagpahirap sa kanya na halos ituring silang mga hayop, pero pinatawad niya ito. At mga kapatid, naging inspirasyon po siya at ginagin po siya ng Diyos. Imagine, alam niyo ba, nag-travel siya in almost 60 countries worldwide. No? Naging writer siya, naging inspirasyon ang kanyang mga libro sa kabutihan ng Diyos. Naging inspirasyon yung mga nangyari sa buhay niya, kung paano niya napatunayan na ang Diyos sa kabila ng lahat ay hindi siya pinabayaan kahit dumanas siya ng napakahirap na buhay doon sa kulungan. At mga kapatid, imagine, nakita niyo ito? She died at the age of 91. Yun niyo? Sinong mag-aakala ng mga panahon na sila ay halos mamatay sa gutom? No? Walang makain, nilalamig. No? Lahat na ng pahirap ay ginawa sa kanila. Imagine what God had done. No? Nabuhay siya hanggang 91 years old. At ngayon mga kapatid, hanggang ngayon, no? If you research her, marami pong mga inspirational books na mababasa na ginawa niya at may mga movie pa. No? May mga pelikula na hamog doon sa kanyang mga aklat. Brothers and sisters, gaya po ni Cory at ang ating mga mahal sa buhay na pumanaw na, ang tunay na pananampalataya ko ay hindi namamatay. Hindi sila nagpapatalo sa hirap ng sitwasyon. Hindi natitinag ang kanilang pananampalataya kahit sa bingit ng kamatayan. Bagkus ito'y pinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod.
Naging inspirasyon siya. Minsan sa buhay natin, konting hirap, konting makita, konting discouragement, sumusuko tayo. Wala pa naman sa atin nakaranas na kinulong tayo for the sake of our faith. At sana hindi dumating yung mga panahon na yun in the future persecution of the Christians. But ngayon pa lang mga kapatid, kailangan natin magpakatatag. At isipin natin, tulad po ng mga nauna sa atin, ano ba ang pwede natin ipamana sa kanila? Sa ating mga anak? Ano yung karakter na gusto nilang makita sa atin? Gusto ba natin makita, matandaan tayo ng ating mga anak bilang mahihina? Mahina ang loob, mahina ang pananampalataya, madaling sumuko, madaling mawalan ng pag-asa. Brothers and sisters, we are all accountable dito. Wala pong mataas. Bumaba ako ngayon. Meaning to say, brothers and sisters, that lahat po tayo dito ay pantay-pantay. And when it comes doon sa pagiging matatag, may mga panahon na tayo po ay sumasalang lahat. Ang gusto ko pong makita natin dito, mga kapatid, we have all the opportunity. Every day is an opportunity para ipakita natin to our children, sa ating mga anak, that we must be strong for them. Kung mahina tayo, paano pa magiging malakas ang mga susunod na henerasyon sa atin? So, mahirap man mga kapatid, but we must fight it. Sabi nga, nilabanan ko, tinapos ko, at mga kapatid, hindi po mahalaga kung paano tayo nagsimula. Tatandaan niyo, ang mahalaga po ay kung paano tayo nagtatapos. Amen? So, brothers and sisters, ngayon pong Memorial Sunday, habang naaalala natin sila, tayo po ay tumindig na may parehong pananampalataya. Tumingin tayo hindi sa libingan. Tumingin tayo hindi sa kahirapan, hindi sa mga pagsubok. Huwag natin tingnan ang hirap, kung hindi tumingin tayo sa isang Diyos, sa isang Kristo na muling nabuhay, ang ating pag-asa sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, there is only one goal: to meet Jesus. Dahil kung hindi po natin ma-meet ang goal na yan, brothers and sisters, wala pong kabuluhan ang lahat ng pagpapagal natin. So, kailangan po natin tumingin. Let us focus our eyes on Jesus Christ, because He is the author and finisher of our faith. In the name of the Father, in the Son, and the Holy Spirit.